Hello there! Happy New Year to all of us! Well, alam ko lahat po tayo ay excited for the year 2024. Let me first throw this question to you. What would make us distinct for the year 2024? Something to ponder as we start the year. Alam naman natin na marami sa atin may mga matinding paghahanda na ginawa noong nakaraang 2023 bilang pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, we want to make sure that we are ready to face a new year. May mga tao talagang may paghahandang ginawang pagsalubong tulad ng papaputok, paghahanda ng mga bilog-bilog, maging putas man yan o anong mga bagay-bagay, may mga naglagay ng barya, no? Sabi nila, pampabuenas daw. O, di ba? O, di kaya naman, may mga lumundag nung midnight, baka sakaling tumangkad pa, no? At iba naman ay siguro, nagkaroon lamang ng konting reunion, nagkaroon ng pagkasalo-salo. Alam mo ang mga bagay na ginawa natin bago magsara ang taon. Alam natin, we are all excited to face a new year 2024. Marahil ilan sa atin ngayon bagong taon na. 2024 na. May mga ilan bago pa nagsara ang taon, nakagawa na kayo ng faith goals. O yung iba marahil, nagsisimula pa lamang. O marahil may mga ilan, they don't know exactly what they want. Saan man kayo naroon sa mga nabanggit, one way or the other, alam ko na there's this sense of excitement and expectation and greater things to happen that we want to see in our life. Hindi po ba? Alam niyo po bilang sa mahabang panahon nakalipas, halos maraming mga tao hindi naman naiiwasan na gumawa ng New Year's resolution. To come up with a goal, to come up with something that you want to believe God for, something that you want to do for a change compared to the previous years that went by. Siyempre, gusto naman natin mag-progress tayo. And I think there's nothing wrong with that. Kaya lang, this is my personal observation, as a person, na marami po mga tao, marahil ako'y napapabilang doon sa mga tao na yun, especially in the previous years, na kung saan may mga tao po na they are doing a good start. Maganda yung mga simulain nila, pero minsan hindi maganda ang ending. Hindi pong, meron tayong kasabihan sa mga Pilipino na tinatawag na ningas kugon. By the way, yung ningas kugon, hinango yan sa salita na ningas. Yung tipong masiglang-masigla ka. Mainit. Yan. Para nag-aapoy ka. Excited ka. Tapos yung kugo naman, pag sinama mo yung ningas sa kugon, yung kugon yung mga damo na madaling magsilab, madali ring mawala yung apoy nila. Yan po ang ibig sabihin ng ningas kugon. Sana naman yung magandang simulain natin ay hindi mauwi sa kawalan. In other words, parang sa umpisa lamang tayo excited, pagkatapos wala na. No? Biglang parang masasap out na lamang at tuluyang maglaho. And then another year would come and we will come up with another New Year's resolution. I remember before I came to know the Lord, I used to have a lot of New Year's resolution. And I remember, vividly, itong aking New Year's resolution na ito, yung bago ko makilala ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, hindi na ako mag-yosi. Isa yan sa mga New Year's resolution ko. Hindi na ako magbibisyo. December 31 pa lamang yan. I was preparing myself already, getting up na pagpalo ng alas 12 ng hating gabi. Hindi na ako hahawak ng yosi.
hindi na ako maniligarilyo. You know what? The next day, pagkatapos kong makita yung mga kaibigan ko at magkasama-sama kami, naku, I ended up smoking again. And I realized my New Year's resolution ended up just like Daningas Pugon. Sa umpisa lang, after 1 week, I was back to the same vice of smoking. And that is because I realized, apart from God, I can do nothing. And that's why we need to understand, it is not just our own inner motivation. I think that's a good start. But we need the grace, the help of God in our life in order for us to continue on in what we are trying to achieve in this life. Jesus said, apart from me, you can do nothing. That is why it's important for us to understand that we have to couple our New Year's resolution or our faith goals by allowing God to work in our lives. This reminds me of two people in the Bible. Yung kung maalala nyo si Eli, isa siyang saserdote. Actually, pamilya sila ng mga saserdote. Yung saserdote, yung mga priest, they are the ones representing the people of God before the presence of God. And they're the ones who are receiving the sacrifice. Yan ang panawagan ng Diyos kay Eli. Napakaganda ng ginagawa ni Eli. Subalit, ayon sa kwento na ating matatagpuan sa Lumang Tipan, no? Na kung saan si Eli, ang naging kapabayaan niya ay yung hindi niya napangalagaan yung membro ng kanyang pamilya. Yan po si Eli. Lahi po sila ng mga saserdote, pamilya ng mga saserdote, at sa mahabang panahon siya ay naglilingkod sa Panginoon upang gampanan ang tungkulin ng bilang isang saserdote. Kung maalala nyo, may dalawang anak si Eli. Si Hophni at si Pinas. Dalawang lalaki na kung saan ito'y katuwang niya rin sa gawaing pagmiministeryo sa mga tao. Kaya lang naging abusado ang kanyang mga anak dahil hindi ito mukhang nagabayan ni Eli ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng tawag na parental issue. So, sa madaling salita, no, naging pasaway ang kanyang mga anak. At ito hindi naging kanya-anyaya sa mata ng Panginoon. Na-curse yung family ni Eli dahil sa kabalastugan na ginawa ng kanyang mga anak. And it's not honoring before God. So, to make the long story short, na ang ministry ni Eli na naging maganda sa simulain pero hindi naging maganda ang ending dahil pinutol ng Diyos ang kanilang panungkulan, ang panawagan upang maging saserdote ng Panginoon. And that is because sa kapabayaan ni Eli na kanyang dapat inihanda ng tama ang kanyang mga anak. What I'm saying is, it is a good start but not a good ending. Another one is, kung maalala nyo sa Bagong Tipan, si Judas. Ang ganda rin niya, no? Kasama siya sa mga alagad ni Jesus. Pero, alam naman natin na kung anong nangyari kay Judas Iscariot. Na kung saan, hindi rin maging maganda ang kanyang ending dahil sa pananalapi, naging gahaman siya, nakalimutan niya na merong panawangin din ang Diyos sa kanya upang maging alagad ng Panginoon. The end result was siya ay hindi naging maganda sa kanyang tugon sa kanyang panawagan ng Panginoon dahil sa kanyang pagsuway. And of course, it's not a happy ending. Ayaw naman natin sa buhay natin na mangyari ang mga bagay na ito. Na as we start the year, then pagdating ng mid-year or first quarter pa lang, parang hindi na nagiging maganda at takbo ng ating mga adhikain o mga pinangarap. Kaya napakahalaga po na we will let the presence of God
enter into our life as we move on for the new year 2024. Ilan lamang po yan sa mga nabanggit sa Bible. Just for our time's sake, I'm hoping that we got the message of having a good start and unhappy ending. Well, let's find out paano ba natin matutulungan ang ating sarili sa pamamagitan ng tulong na rin ng Panginoon sa ating buhay. Kung paano natin harapin ang panibagong taon. Marahil mga ilang bagay na sumasagi sa ating kaisipan, mga alalahanin sa pagpasok ng bagong taon, hindi natin maiwasan na isipin na magkaroon tayo ng pakiramdam ng uncertainty of the future. Ano kaya ang merong bagong taong 2024? No wonder, yung iba talagang tumitingin sa mga iba't ibang bagay. Baka makapulot sila ng idea what stored for them for the year 2024. O iba naman kaya iniisip nila, how can I make the most of the year? Paano kaya masasabi na kung hindi man masyado naging sulit ang 2023 para sa mga ilan? Gusto nilang makita sa panahon ngayon ng 2024 ang mga bagay-bagay na marahil minimithi, mga pinapangarap, mga inaatim na sana mangyari na. I'm not just talking about material possessions. I'm not just talking about having a property or attaining for something. I think meron pang mas higit sa mga bagay na yon, no? O marahil iniisip ng iba paano kung hindi mangyari yung mga pinapangarap ko, mga minibiti ko, whether that is a spiritual goal, whether whatever you may have in life na minimithi mo. Marahil ito ay healing, marahil ito ay mga material possessions, o marahil ito ay mga financial breakthrough. Kung ano man yung mga bagay na yan, medyo minsan napapaisip tayo, what if I fail again? Well, let's find out from the scripture somehow what God is saying to us when it comes to these questions na marahil umiiral sa ating mga puso o marahil nagpapabagabag sa atin na may mga alalahanin tayo sa ating mga kinakaharap sa bagong taon. Allow me to read the scriptures from the book of Exodus chapter 33 verse 14. Ito po ang isinasaad sa lumang tipan. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." And he said to him, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people?" Bilang pagpapatuloy, is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? Ito ang sinabi sa verse 17. And the Lord said to Moses, "This very thing that you have spoken, I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name." Well, that is a beautiful passage of the scriptures that we can claim from the Word of God. Binanggit po dyan, dalawang bagay. Tandaan po natin that whenever the presence of God is evident, there are two things that we can notice in the scriptures. Unang-una po, the favor of God is present, and God's people are distinct or set apart. Naniniwala po ako
that because of the presence of God that is going to be with us this year 2024, the favor of God is also present in our life. Not only to us personally, but let's believe God that the presence of God will also be made available into our family, in everything that we do in life. Whether yan ay trabaho, or pangpamilya, o kung ano pa man. Let us just trust God na ang presence ng Panginoon ay kasama natin sa buong 2024 at sa mga darating mga panahon. Na ibig sabihin na ang favor, God's enabling power, God's ability, along with His presence, will be made available in our life. At hindi lamang yan, God set us apart. We are distinct. God set us apart to be with Him for the very purpose of giving Him glory and honor in everything that we do. Kaya asahan po natin na ating year 2024 ay hindi lamang isang magiging mabungang taon, kundi ito ay punong-puno ng kaluwalhatian that would give glory and honor unto our Maker. Kapag ang banal na presensya ng Panginoon ay kasama mo, stand out ka, kakaiba ka, hindi po naman nangangahulugan na ikaw ay stand out you are more important than the others. Okay? What I'm saying is, you're carrying the very presence of God, the favor of God, and that is for the very purpose of giving Him glory and honor. Maraming mga tao ang nagiging kasiyasiya ang buhay mo dahil nagiging kapansin-pansin ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi yan para tayo ay magyabang, kundi tayo ay magbigay ng luwalhati sa Diyos sa ating mga ginagawa dahil taglay natin ang presensya ng Panginoon. Tandaan po natin, huwag ningas kugon. Mainit sa umpisa, mainit hanggang sa dulo. Masigla sa umpisa, masigla hanggang sa dulo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag bibitiw anumang mga paghamon ng buhay ang ating kaharapin sa taong 2024.